Habang sumisigaw ang lahat ng Happy New Year, ang sigaw sa akin ng asawa ko, lumayas ka. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya ng Kwentong Puso. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Sana ay handa kayong buksan muli ang pinto ng inyong damdamin para sa isang kwentong tiyak na kakatok sa inyong mga alaala. Ako po si Clara at narito ako upang samahan kayo sa isang biyahe ng pagluha at pagbangon. Sabi nila, ang bagong taon ay panahon ng pag-asa at bagong simula. Pero paano kung ang sasalubong sa'yo sa unang umaga ng taon ay hindi yakap, kundi ang malagim na katotohanan na wala ka na palang lugar sa tahanang inalay mo ang iyong buong buhay? Handa na ba kayong pakinggan ang kwento ng isang pusong winasak ng kalupitan pero binuo muli ng sariling tapang? Huminga po tayo ng malalim at simulan na natin. Wala kang dinalang swerte sa pamamahay na ito. Ikaw ang malas. Ikaw ang sumpa ng pamilyang ito. Ang matinis na sigaw ni Doña Pilar ay mas malakas pa sa huling putok ng mga paputok sa labas. Ramdam na ramdam ni Althea ang pagyanig ng sahig nang bumagsak sa paanan niya ang isang lumang maleta. Ang kaisa-isang maleta na dala niya noong ikinasal siya 12 taon na ang nakararaan. Ang zipper nito ay sira na, nakabuka na parang bibig na humiyaw sa sakit. At mula roon ay sumilip ang kanyang mga kupas na damit. Nanatiling nakatayo si Althea sa gitna ng sala. Ang sala na siya ang naglampaso kahapon para maging makintab sa pagsalubong ng bagong taon. Ang sala kung saan siya nagpupuyat gabi-gabi para ayusin ang libro ng negosyo ng pamilya. Ngayon, para siyang isang basahan na gustong ipaalis agad bago pa man dumating ang mga bisita. Ma. Nanginginig ang boses na bigkas ni Althea, hindi dahil sa takot, kundi sa lamig na biglang bumalot sa kanyang dibdib. Bagong taon po ngayon. Saan niyo ako gustong pumunta? Wala akong pakialam kung sa kangkungan ka pulutin. Duro ni Doña Pilar sa kanya. Ang mga daliri nito ay puno ng gintong sing-sing na nanggaling naman sa kita ng kumpanyang si Althea ang nagpaunlad. Ang mahalaga, lumayas ka bago ka pa magdala ng panibagong kamalasan ngayong taon. 12 taon, Althea. 12 taon na tuyo ang sinapupunan mo. Napatingin si Althea sa gilid ni Doña Pilar. Naroon si Ramon, ang asawa niya. Ang lalaking pinangakuan siya ng sa hirap at ginhawa. Nakatayo ito, nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa kanya. At sa tabi nito, may isang babaeng bata pa, marahil ay nasa 20 anyos lang. Nakaputi ito, maamo ang mukha, pero ang kamay ay nakahimas sa tiyan na bahagya ng umuumbok. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Althea. Ang ingay ng mga turotot sa kalsada ay naging ugong na lang sa kanyang pandinig. Kaya pala laging mainit ang ulo ni Ramon nitong mga nakaraang buwan. Kaya pala laging kulang ang pera na inuuwi nito kahit alam ni Althea na malaki ang kinita ng gilingan ng palay. Hindi dahil sa negosyo, kundi dahil may ibang binubuhay. Ramon, tawag niya, halos pabulong. Umaasang kahit paano, ipagtatanggol siya nito. Umaasang sasabihin nitong, "Ma, tama na." Pero nag-angat lang ng tingin si Ramon. Ang mga mata nito ay walang awa, walang pagmamahal, kundi puno ng inis at pagmamadali. "Umalis ka na lang, Althea," sabi ni Ramon. Boses na parang nagtataboy lang ng pusa. "Nakita mo naman, di ba? Buntis si Sofia. Kailangan ng anak ko ang maayos na pamilya. Yung pamilyang buo. Yung pamilyang may kinabukasan. Ang sakit ay hindi parang sinaksak. Ang sakit ay parang dahan-dahang dinudurog ang kanyang mga buto. Kailangan ng anak ko ang maayos na pamilya. Paano naman ang pamilyang binuo ni Althea para sa kanya? Ang mga gabing inalagaan niya si Ramon nung may sakit ito.
Ang mga alahas na isinangla niya noong muntik ng mabangkarote ang negosyo nila. Wala na ba yun lahat? Tumingin si Althea kay Sofia. Ngumiti ang babae ng tipid, isang ngiti ng tagumpay. Inakbayan ito ni Ramon na parang protektado ito mula sa malas na si Althea. Wala nang luha, ubos na. Natuyo na yata lahat ng luha ni Althea sa mga gabi ng paghihintay at pagdarasal na magkaanak sila. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay amoy pulbura at handaan, pero para sa kanya, amoy ito ng kataksilan. Dahan-dahan, yumuko si Althea. Pinulot niya ang sira-sirang maleta. Ang bigat, hindi dahil sa laman, kundi dahil bitbit nito ang 12 taon ng kanyang nasayang na pagmamahal. Tumuwid siya nang tayo. Hindi siya yumukod para magmano kay Doña Pilar. Gaya ng nakasanayan, tinitigan niya ang biyenan, diretso sa mata. Tinitigan niya si Ramon, na biglang napalunok at umiwas ng tingin. Aalis ako. Ang boses ni Althea ay mababa, pero matalim, parang bubog. Pero tandaan niyo ang araw na ito. Itinapon niyo ako na parang basura sa unang araw ng taon. Huwag kayong magugulat. Kung sa susunod na magkita tayo, kayo naman ang nasa labas ng gate. Abat, lumayas ka na. Sigaw ni Doña Pilar. Akmang babatuhin siya ng tsinelas. Tumalikod si Althea. Bawat hakbang palayo sa bahay na yon ay parang paghila sa ugat na nakabaon sa lupa. Masakit, dumudugo, pero kailangan. Binuksan niya ang gate. Sa labas, maliwanag ang langit. Puno ng kulay. Ang ingay ng kasiyahan ng mga kapitbahay ay parang pangiinsulto sa kanyang pag-iisa. Isinara niya ang gate. Ang tunog ng bakal na lumapat ay parang tunog ng pagsasara ng isang libro. Wala siyang pera. Wala siyang matutuluyan. Wala siyang pamilya. Naglakad siya sa kalsada, hila-hila ang sirang maleta habang ang usok ng paputok ay unti-unting nilalamon ang kanyang anino. Ang bagong taon ay nagsimula na at si Althea ay nag-iisa sa gitna ng selebrasyon ng iba. 3:00 na ng hapon nang makahanap si Althea ng matutuluyan. Hindi madaling humanap ng mauupahan sa araw ng bagong taon. Ang karamihan sa mga bahay ay sarado. Abala sa kani-kanilang medianoche o di kaya ay nagpapahinga mula sa magdamag na kasiyahan. Ang nahanap niya ay isang maliit na kwarto sa dulo ng isang makipot na eskinita sa Cubao. Ang dingding ay pinturado ng kulay asul na unti-unti nang nababakbak na parang balat na nasunog ng araw. Ang amoy ng kwarto ay pinaghalong luma, amag at amoy ng pritong isda mula sa kapitbahay. Malayo sa air-conditioned na kwarto niya sa mansyon ng mga De Vera, kung saan ang hangin ay laging amoy lavender. Ibinagsak ni Althea ang kanyang katawan sa manipis na foam na nagsisilbing kama. Tumunog ang mga bakal na sobras ng papag. Masakit ang kanyang mga paa. Ang suot niyang sandals ay hindi pa maglakad ng malayo. Pang-opisina ito, pang-bahay na may marmol na sahig. Tiningnan niya ang kanyang mga paa. Namumula. May mga paltos na nagbabadyang pumutok. Wala pa siyang kain simula kagabi. Ang huling laman ng tiyan niya ay ang tubig na ininom niya bago siya pinalayas. Kinuha niya ang kanyang pitaka. Binuksan ito at ibinuhos ang laman sa kama. Ilang gusot na papel na barya. 1,500 piso. Iyon lang. Napatawa siya ng mapait. Isang tawang walang halong saya, kundi puno ng pait. 12 taon. 12 taon siyang naging asawa ng isang De Vera. Siya ang naghawak ng milyon-milyong pisong transaksyon ng gilingan. Siya ang kausap ng mga bangko kapag kailangan ng loan. Siya ang nag-aabono kapag na-delay ang check ng mga kliyente. Pero nasaan ang pera niya? Naubos sa fertility treatments, sa mga doktor na nagsabing, try again, sa mga vitamins na pinilit ipainom ni Doña Pilar. At ang natira, ibinayad niya sa utang ni Ramon sa sugal noong nakaraang taon para hindi malaman ng mama nito.
Ang tanga mo, Althea. Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa kisame na may agyo. Ang galing-galing mong magkwenta ng pera ng iba, pero sarili mong buhay, hindi mo na balanse. Tumayo siya at lumapit sa isang maliit na salamin na nakasabit sa pinto ng cabinet. May lamat na ang salamin, humahati sa kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay mukhang pagod. May mga gatla sa noo na wala naman doon noong dalaga pa siya. Ang mga mata niya ay mapungay, parang laging inaantok sa kakaiyak. Pero sa kabila ng lamat ng salamin, may nakita siyang isang bagay na matagal na niyang hindi nasisilayan. Ang kanyang sarili. Walang anino ni Doña Pilar sa likod niya. Walang boses ni Ramon na nagdidikta kung ano ang dapat niyang isuot o sabihin. Hinawakan niya ang kanyang pisngi, malamig. Ikaw na lang at ako, Althea, bulong niya. Ikaw na lang at ako. Bumalik siya sa kama at binuksan ang sira-sirang maleta. Amoy mothballs at lumang kahoy. Ito ang mga damit na hindi na niya nasusuot dahil masyadong baduy daw para sa isang De Vera. Mga t-shirt na maluwag, mga pantalon na kupas. Sa ilalim ng mga damit, kinapa ng kamay niya ang isang matigas na bagay na nakabalot sa plastik. Bumilis ang tibok ng puso niya. Dahan-dahan niyang inilabas ito. Isang itim na kwaderno. Luma na ang pabalat. May mga tupi sa gilid at halatang gamit na gamit. Ito ang black notebook. Hindi alam ni Ramon na dinala niya ito. Sa totoo lang, hindi niya sinasadya. Kagabi, habang nag-iimpake siya nang mabilisan sa takot, na baka saktan siya ni Ramon. Nadampot niya ito mula sa ilalim ng drawer ng bedside table niya. Ito ang kanyang security blanket, ang kanyang sandalan kapag hindi niya maintindihan ang gulo ng mundo ng mga De Vera. Binuksan niya ang kwaderno sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng bumbilya. Bawat pahina ay puno ng sulat kamay ni Althea. Maliliit, maayos at detalyado. Enero 15, 23, 350,000 cash. Inilabas ni Ramon, walang resibo. Sabi para sa materials, pero nakita ko ang resibo ng kasino sa bulsa ng pantalon niya. Marso 10, 2023, tax declaration. Ang dineclare ni Ramon, 2 million. Ang totoong kita base sa delivery receipts, 8.5 million. Discrepancy, 6.5 million. Hulyo 4, 23, sahod ni Sofia, secretary consultant, 40,000 month. Kahit isang beses lang pumasok sa opisina. Napangisi si Althea. Isang ngisi na ngayon lang sumilay sa labi niya. Ito ang dahilan kung bakit nanatiling nakatayo ang kumpanya kahit puro waldas si Ramon. Dahil alam ni Althea kung saan tatapalan ang mga butas. Siya ang salamangkero na nagagawang balansehin ang libro kahit puro nakaw ang ginagawa ng asawa niya. Siya ang nagtago ng mga bangkay sa closet ng kumpanya. At ngayon, hawak niya ang mapa kung saan nakalibing ang mga buto. Sabi ni Doña Pilar, malas daw siya. Hinaplos ni Althea ang pahina kung saan nakalista ang mga illegal na transaksyon ni Ramon sa isang supplier na may pangalang Ghost Projects. Hindi ako malas, Ramon. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay matigas at puno ng bagong silang na tapang. Ako ang dahilan kung bakit hindi ka pa nakukulong. Isinara niya ang kwaderno ng mariin. Kumalam ang sikmura niya. Gutom na siya. Kinuha niya ang natitirang barya sa kama. Kasya pa ito para sa isang cup noodles at isang bote ng tubig. Bukas, maghahanap siya ng trabaho. Kahit ano. Kahit tagahugas ng plato, kahit tagawalis. Pero hindi siya magiging api habang buhay. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Sa madilim na pasilyo ng boarding house, may narinig siyang nag-uusap sa kabilang kwarto. Radyo yata. Balita ngayong gabi, inaasahang tataas ang presyo ng bigas dahil sa kakulangan ng supply mula sa mga probinsya. Bigas, ang negosyo ng mga De Vera. Napahinto si Althea. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Isang pangalan ang naalala niya.
Mula sa mga meeting na siya ang tagatimpla ng kape pero siya rin ang tanging nakikinig. Don Vicente Alonso, ang may-ari ng Alonso Logistics. Ang lalaking laging kaaway ni Ramon sa bidding. Ang lalaking minsan nang nagsabi sa isang party habang lasing si Ramon na, "Sayang ang kumpanyang ito, maganda ang makina pero bulok ang nagmamaneho." Alam ni Althea na may malaking bidding na magaganap sa susunod na linggo. Isang bidding na kailangan ng mga Devera para makabayad sa mga utang nila sa bangko. At nasa black notebook ang presyong ilalaban ni Ramon. Alam niya ang gagawin niya. Bumili siya ng cup noodles sa tindahan sa baba. Umupo siya sa bangketa habang hinihintay maluto ang noodles. Ang usok nito ay humalo sa malamig na hangin ng gabi. Sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, ang lasa ng murang noodles ay mas masarap pa sa anumang handaan sa mansyon dahil ito ang lasa ng kalayaan. At bukas ay maniningil siya. Maagang nagising si Althea. O mas tamang sabihin, hindi siya dinalaw ng antok. Ang bawat kaluskos ng daga sa kisame at ang ingay ng mga tricycle sa labas ay paalala na wala na siya sa kanyang gintong kulungan. Nagbihis siya ng pinakamaayos niyang damit, isang simpleng puting blusa at slacks na medyo maluwag na sa kanya. Kailangan niyang magmukhang presentable. Hindi siya pwedeng magmukhang basahan kung gusto niyang seryosohin siya ng mundo. Ang pakay niya, si Mang Tonyo. Si Mang Tonyo ang dating bookkeeper ng Devera Rice Mill bago ito sa pilitang pinagretiro ni Ramon noong nakaraang taon dahil masyado na raw matanda. Ang totoo, pinalitan siya ni Ramon ng isang batang pamangkin ni Sofia na hindi naman marunong magkwenta pero magaling magtimpla ng alak. Natagpuan ni Althea si Mang Tonyo sa maliit nitong bahay sa San Juan, nagwawalis ng mga tuyong dahon sa bakuran. "Mang Tonyo?" Tawag ni Althea mula sa gate na gawa sa kawayan. Napahinto ang matanda. Inayos nito ang salamin sa mata. Nang makilala siya, nanlaki ang mga mata nito at dali-daling binuksan ang gate. "Ma'am Althea, Diyos ko po, anong ginagawa niyo rito? At bakit dala niyo ang maleta niyo?" Pinapasok siya ni Mang Tonyo sa loob. Ang bahay ay maliit. Semento ang sahig, pero malinis at maaliwalas. Ipinagtimpla siya nito ng mainit na kapeng barako. Ang amoy ng matapang na kape ay parang yakap na pampakalma sa nanginginig na kalamnan ni Althea. "Pinalayas na ako, Mang Tonyo," diretsahang sabi ni Althea habang hawak ang tasa. Hindi na niya kayang magpaligoy-ligoy pa. "Wala na ako sa mga Devera." Napabuntong hininga ang matanda. Umiling-iling ito. Bakas ang lungkot at galit sa mukha. "Alam ko na darating ang araw na ito. Ne?" Masyadong matigas ang puso ni Doña Pilar at si Sir Ramon. "Ay nako. Kailangan ko ng trabaho, Mang Tonyo," sabi ni Althea. Ang boses ay puno ng determinasyon. "Alam ko na marami kang kilala sa industriya. Baka may alam kang nangangailangan ng accountant? Kahit clerk lang, kahit taga-file ng dokumento." Tinitigan siya ni Mang Tonyo ng matagal. Pagkatapos ay ngumiti ito ng malungkot. "Ma'am Althea, ikaw ang gumawa ng financial system ng pinakamalaking rice mill sa probinsya natin. Clerk? Taga-file? Insulto yata yan sa kakayahan mo." "Pero wala akong diploma, Mang Tonyo. Hindi ko natapos ang CPA board exam dahil pinatigil ako ni Ramon noon para mag-focus sa pagbubuntis." Mapait na sagot ni Althea. "Papel lang yun," agap ni Mang Tonyo. "Ang galing, nakikita sa gawa." Tumayo ang matanda at may kinuha sa ilalim ng estante ng radyo. Isang dyaryo. "May nabalitaan ako. Si Don Vicente Alonso? Kilala mo siya, di ba?" Tumango si Althea. Si Don Vicente, ang mahigpit na karibal ng mga Devera, ang may-ari ng Alonso Logistics na ilang beses nang tinalo ni Ramon sa bidding. Hindi dahil mas magaling si Ramon, kundi dahil sa under the table, nalagay na si Althea ang pilit na pinatatago sa libro. "Galit na galit si Don Vicente sa asawa mo," kwento ni Mang Tonyo.
Dahil sa huling bidding sa gobyerno, natalo siya. Ang sabi-sabi, desperado siyang makabawi. Naghahanap siya ng butas para pabagsakin ang presyo ng mga devera sa susunod na project. Napahigpit ang hawak ni Althea sa tasa. Ang init nito ay tumagos sa kanyang palad. Desperado siya? Tanong ni Althea, ang utak ay mabilis na tumatakbo. Oo, at naghahanap siya ng bagong finance manager, yung matalas, yung kayang maghanap ng pera kung saan-saan. Tinanggal niya kasi yung luma dahil nahuli niyang nagnanakaw. Tumingin ng makahulugan si Mang Tonyo kay Althea. Sino pa ba ang mas matalas sa taong nagpatakbo ng kumpanya ng asawa niya ng nakapiring ang mata? Napaisip si Althea. Don Vicente Alonzo. Kilala ito bilang istrikto, masungit, at walang patawad sa negosyo. Maraming takot sa kanya. Kung pupunta si Althea doon para siyang papasok sa lungga ng leon, pero ano pa ba ang mawawala sa kanya? Wala na. Naubos na lahat. Hinawakan ni Mang Tonyo ang kamay ni Althea. Ang kamay ng matanda ay magaspang, puno ng kalyo ng pagtatrabaho. Huwag kang sumuko, Althea. Malambot na sabi ni Mang Tonyo. Ilang taon kitang pinanood. Ikaw ang sumalo ng lahat ng kalat nila. Ikaw ang nagpuno sa lahat ng pagkukulang nila. Sabi nila, malas ka? Hindi. Ikaw ang tunay na ginto ng pamilyang yon. Sila ang nawalan, hindi ikaw. Naramdaman ni Althea ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, may naniwala sa kanya. Hindi bilang asawa ni Ramon, hindi bilang manugang ni Pilar, kundi bilang si Althea. Tumayo siya. Inubos ang kape sa isang lagok. Ang pait ay gumising sa kanyang diwa. Salamat, Mang Tonyo, sabi niya. Kinuha niya ang kanyang bag. Sa loob nito, naroon ang black notebook, ang susi sa pinto ni Don Vicente. Saan ka pupunta? Tanong ng matanda. Nag-angat ng chin si Althea. Ang dating maamong mata ay may bagong kislap, matalim, palaban. Kay Don Vicente, sagot niya. Hindi para mag-apply ng trabaho, kundi para mag-alok ng negosyo. Nagpaalam siya kay Mang Tonyo at sumakay ng jeep papuntang Makati. Ang usok at init ng tanghali ay hindi niya ininda. Habang umaandar ang jeep, binuksan niya ulit ang isip niya. Inalala niya ang bawat detalye ng Project Bluebird, ang proyektong pinag-aagawan ng De Vera at Alonzo sa susunod na linggo. Alam niya ang bid price ni Ramon. Alam niya kung saan kukuha ng supply si Ramon na illegal. At alam niya kung paano ito wawasakin. Pagbaba niya sa tapat ng mataas na building ng Alonzo Logistics, tumingala si Althea. Nakakahilo ang taas, salamin at bakal. Dito nagtatapos ang pagiging martir. At dito magsisimula ang pagiging mandirigma. Huminga siya ng malalim. Inayos ang gusot sa kanyang blusa at humakbang papasok sa umiikot na pintuan. Malamig ang aircon sa lobby ng Alonzo Logistics pero pinagpapawisan ng malapot si Althea. Mahigpit ang yakap niya sa kanyang bag habang nakatayo sa harap ng reception desk. Ang receptionist, isang babaeng puno ng makeup at nakasuot ng mamahaling uniforme, ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Sa kanyang lumang sapatos, sa kanyang simpleng blusa na halatang luma na. May appointment po ba kayo kay Don Vicente? Tanong ng receptionist. Hindi man lang inaalis ang tingin sa computer screen. Ang tono nito ay parang kausap ang isang naglalako ng kakanin. Wala, sagot ni Althea ng diretsyo. Pero pakisabi sa kanya, nandito si Althea De Vera. At alam ko kung bakit siya natalo sa bidding sa Nueva Ecija noong nakaraang buwan. Natigil ang receptionist sa pagmamakinilya. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Kumunot ang noon nito. Tila tinitimbang kung baliw ba o seryoso ang babaeng kaharap. Ma'am, busy po si Sir. Kung tungkol ito sa personal na, sabihin mo, putol ni Althea. Ang boses ay mababa. Pero may diin na nagpatindig ng balahibo ng receptionist. Alam ko ang tungkol sa padding ng shell company na ginamit ng asawa ko. At alam ko kung paano niya iyon mapipigilan sa susunod na Martes.
Napalunok ang receptionist. Hindi niya naintindihan ang lahat, pero naintindihan niya ang awtoridad sa boses ni Althea. Agad itong dumampot ang telepono. Makalipas ang 5 minuto, nasa loob na ng elevator si Althea. Pataas ng pataas ang numero sa screen at kasabay nito ang pagkabog ng dibdib niya. Ito na. Walang atrasan. Pagbukas ng pinto sa 20th floor, bumungad sa kanya ang isang opisina na amoy kape at mamahaling leather. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Don Vicente Alonso. May edad na ito, maputi na ang buhok, at ang mga mata ay parang agila na nakakakita ng pinakamaliit na galaw ng daga. Hindi ito ngumiti. Mrs. De Vera, panimula ni Don Vicente, hindi tumatayo. Ang lakas ng loob mong pumunta rito matapos ang ginawa ng asawa mo sa kumpanya ko. Anong kailangan mo? Pera? Donation? Nanatiling nakatayo si Althea. Hindi siya umupo hanggat hindi inaalok. Hindi ako nandito para humingi, Don Vicente. Sagot niya ng kalmado. Nandito ako para magbenta. Magbenta? Tumawa ng sarkastiko ang matanda. Wala akong interes sa mga alahas mo o lupa. Alam ko ang sitwasyon nyo. Balita ko, pinalayas ka na. Masakit. Mabilis kumalat ang balita. Pero hindi nagpatinag si Althea. Hindi lupa o alahas ang binibenta ko. Ang binibenta ko ay ang panalo nyo sa susunod na linggo, sabi ni Althea habang dahan-dahang lumalapit sa mesa. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng makintab na kahoy. Natalo kayo sa Nueva Ecija, hindi dahil mahal ang presyo nyo. Natalo kayo dahil ang De Vera Rice Mill ay nag-declare ng 10% lower cost sa logistics. Pero ang totoo, imposible yon. Natahimik si Don Vicente. Ang sarkasmo sa mukha nito ay napalitan ng interes. Paano naging imposible? Dahil ang fuel subsidy na dineclare nila, expired na ang kontrata noon last year. Pineke lang ang renewal documents. Mabilis at walang gatol na paliwanag ni Althea. Walang nakapansin sa auditors nyo dahil nakatago yun sa ilalim ng miscellaneous expenses. Pero kung titingnan nyo ang Annex B ng financial statement nila, makikita nyo ang butas. Nanlaki ang mga mata ni Don Vicente. Dahan-dahan itong sumandal sa kanyang upuan. Tinititigan si Althea na parang ngayon lang siya nito nakita ng totoo. Ikaw, bulong ng matanda. Ikaw ang gumagawa ng libro nila. Ako nga, pag-amin ni Althea. 12 taon. Ako ang nagtatago ng mga butas. Ako ang naglilinis ng kalat. Pero ngayon, pagod na akong maglinis para sa kanila. Kinuha ni Althea ang black notebook mula sa kanyang bag at ipinatong sa mesa. Nasa notebook na yan ang pattern ng bidding ni Ramon, ang mga supplier na ghost projects niya, at ang presyong ilalabas niya sa Martes para sa Project Bluebird. Tinitigan ni Don Vicente ang notebook, tapos ay tumingin kay Althea. Bakit mo ibibigay sa akin ito? Asawa mo siya. Dating asawa? Pagtatama ni Althea, ang boses ay basag, pero buo ang loob. Sa mata ng batas, kasal pa kami. Pero sa mata ng Diyos at tao, tinapos na nila ako kaninang umaga. Gusto ko ng trabaho, Don Vicente. Hindi bilang charity case. Gusto ko ng posisyon kung saan magagamit ko ang utak ko. At bilang kapalit, ibibigay ko sa inyo ang ulo ng De Vera Rice Mill sa isang plato. Katahimikan. Tanging ang ugong ng aircon ang maririnig. Tumayo si Don Vicente. Lumapit siya kay Althea. Sa tangkad nito, nakakatakot siya. Pero hindi umatras si Althea. Biglang inabot ni Don Vicente ang isang makapal na folder sa gilid ng mesa at ibinalibag ito sa harap ni Althea. Ito ang financial report ng 3 warehouse ko sa Bulacan. Laging lugi, sabi ng manager ko, dahil sa shrinkage at pilferage. Sabi ko, may nagnanakaw. Tumingin si Don Vicente sa mga mata ni Althea. Hamon ang nasa titig. Kung talagang ikaw ang utak sa likod ng De Vera, hanapin mo ang nawawalang pera sa report na yan. Ngayon din, dito ka uupo. Bibigyan kita ng 1 oras. Napatingin si Althea sa folder. Makapal. Puno ng numero.
Ito ang pagsubok. Hinila niya ang upuan. Binuksan ang folder. Kinuha ang ballpen mula sa bulsa ng kanyang lumang slacks. Hindi ko kailangan ng 1 oras, sabi ni Althea habang nagsisimula ng magbasa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumatakbo sa mga hilera ng numero. Bigyan niyo ako ng 30 minuto at ituturo ko sa inyo kung sino ang magnanakaw. Napangisi si Don Vicente. Bumalik ito sa upuan at prenteng na upo, hinihintay ang milagro o ang kabiguan ng babaeng pinalaya sa sariling tahanan. Ang laban ay nagsimula na. Sa loob ng opisina ng De Vera Rice Mill, ang ingay ng aircon ay sinasabayan ng reklamo ni Sofia. "Babe, ang sakit na ng ulo ko," ungot ni Sofia habang nakaupo sa dating silya ni Althea. "Bakit ba ang daming numero nito? Sabi mo pipirma lang ako?" Lumapit si Ramon at minasahe ang balikat ng kanyang bagong reyna. "Hayaan mo na yan. Bukas na lang natin ipagawa sa clerk. Bawal ma-stress ang buntis. Makakasama sa baby." Tiningnan ni Doña Pilar ang eksena mula sa pinto. Nakahalukip-kip siya. Kung si Althea ang nagsabi niya noon, tiyak na binulyawan na siya ni Ramon ng, "Ang tamad mo naman." Pero ngayon, dahil si Sofia ang may dala ng kanyang apo, tahimik lang si Ramon. Lumapit si Doña Pilar sa mesa. Kinuha niya ang isang invoice na kanina pa tinititigan ni Sofia. "Sofia," tawag ng matanda. Pilit na pinapakalma ang boses. "Bakit sack of cement ang nakalagay dito? Bigas ang ibinebenta natin, Hija." "Rice, hindi semento." "Ay, mali ba?" Tumawa lang si Sofia ng parang bata. "Sorry, Mami Pilar. Akala ko kasi pareho lang. Parehong nasa sako." Napapikit si Doña Pilar. Naramdaman niya ang pagkirot ng sentido niya. Pareho lang? Bigla niyang naalala si Althea. Kapag si Althea ang may hawak ng invoice, hindi lang tama ang spelling, kabisado pa nito kung kailan dadating ang truck at kung magkano ang kikitain nila bawat sako. Walang tanong-tanong. Walang reklamo. "Sige na, magpahinga na kayo," sabi na lang ni Doña Pilar. Pilit nang ngumingiti kahit ang gusto niya ay sumigaw. Sa hapagkainan ng gabing iyon, may handang adobo. Si Sofia raw ang nagluto para magpasikat. Excited na sumandok si Ramon. "Wow, sarap nito. Luto ng mahal ko." Tinikman ni Doña Pilar ang sabaw. Halos mailuwa niya ito. Napakaalat. Parang ibinuhos ang buong bote ng tuyo. At ang karne, matigas pa. Parang goma. "Masarap ba, Ma?" tanong ni Ramon. Puno ang bibig. Pero halatang hindi rin nasasarapan at pilit lang na lumulunok. Tumingin si Sofia kay Doña Pilar. Naghihintay ng papuri habang hinihimas ang tiyan. "Special recipe ko yan, Mami." Napatingin si Doña Pilar sa walang laman na silya kung saan dati nakaupo si Althea. Naalala niya ang adobo ni Althea. Tamang-tama ang timpla, malambot, at laging may nakahandang mainit na sabaw para sa kanya. Masarap. Pagsisinungaling ni Doña Pilar. Uminom agad ng tubig para banlawan ang alat sa dila. Medyo unique ang lasa. "Sabi ko na eh." Pumalakpak si Sofia. Ang mga ngiti sa hapagkainan ay malalapad, pero hindi umabot sa mata. Puro peke, puro pilit. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, sa opisina ng Alonso Logistics, 11:00 na ng gabi, tahimik na ang buong building liban sa isang cubicle kung saan nakasindi ang lampshade. Nakaupo doon si Althea. Ang mesa niya ay puno ng folder at calculator. Ang buhok niya ay nakapusod ng mabilis at may mantsa ng tinta ang kanyang daliri. Tapos na ang 30-minute challenge ni Don Vicente kanina. Nahanap niya ang magnanakaw sa loob ng 15 minuto, ang warehouse supervisor na nagdo-double billing sa trucking fee. Agad itong ipinatawag at sinibak ni Don Vicente on the spot. Ngayon, binibigyan na siya ng totoong trabaho. Inayos niya ang payroll system na magulo. Humikab si Althea. Pagod na pagod ang katawan niya, pero gising na gising ang diwa niya. Binuksan niya ang kanyang bagong passbook
Ang account kung saan idineposit ni Don Vicente ang kanyang unang consultancy fee. Hindi ito kalakihan, pero ito ang unang pera na kinita niya na nakapangalan sa kanya. Walang Ramon, walang Mrs. De Vera. Hinawakan niya ang passbook. Napaluha siya, hindi dahil sa lungkot, kundi sa ginhawa. Kaya ko pala, bulong niya sa sarili. Kaya ko pala kahit wala sila. Bumalik tayo sa mansyon ng mga De Vera. Tulog na si Sofia at Doña Pilar. Si Ramon ay nasa kanyang private study room. Sinigurado niyang nakalak ang pinto. Pumunta siya sa likod ng malaking painting sa dingding at binuksan ang isang hidden safe. Sa loob, may mga bundle ng pera, cash, milyon-milyon. Ito ang mga perang hindi idineklara sa opisina. Ang kickback mula sa mga transaksyong si Althea ang pinapapirma niya noon. Safe tayo, bulong ni Ramon sa sarili habang isinasalansan ng pera. Walang makakaalam nito. Wala na si Althea para magsumbong. Kinuha niya ang isang baso ng whiskey at uminom. Kampante, hari ng sariling kaharian. Biglang may kumatok. Sir Ramon, boses ng katiwala. May naghatid po ng sulat. Courier po, rush daw. Binuksan ni Ramon ang pinto ng bahagya. Inabot sa kanya ang isang manipis na envelope. Kulay puti. May selyo ng gobyerno. Sinara niya ang pinto at binuksan ang sulat sa ilalim ng liwanag ng lampshade. Ang logo sa itaas. Bureau of Internal Revenue, BIR. Nanlamig ang kamay ni Ramon habang binabasa ang unang linya. Notice of discrepancy based on our audit and the anonymous tip regarding your undeclared assets. Anonymous tip? Nabitiwan ni Ramon ang baso ng whiskey. Blag! Nabasag ito sa sahig. Kasabay ng pagbasag ng kanyang katahimikan. Sino ang maglalakas loob? Sino ang may alam? Sa dilim ng kwarto ang mukha ni Ramon ay unti-unting nilamon ng takot. Ang multo ng kanyang nakaraan ay nagsisimula ng kumatok. Huwag mong pipirmahan yan, Don Vicente. Napahinto ang kamay ni Don Vicente. Ang mamahaling ballpen ay nasa ere. Ilang pulgada na lang mula sa kontrata ng isang bagong trucking partner. Ang lahat ng nasa boardroom, mga managers, abogado, at ang may-ari ng trucking company ay napatingin sa dulo ng mesa. Naroon si Althea, nakatayo. Hawak ang isang calculator at ang annex ng kontrata. At bakit hindi, Mrs. De Vera? Tanong ni Don Vicente, pero hindi galit, kundi nagtataka. Page 12, paragraph 4. Kalmadong sagot ni Althea. Nakasulat sa fine print na ang fuel surcharge ay variable base sa international market pero may fixed minimum na 15% increase every quarter. Sa madaling salita, kahit bumaba ang presyo ng krudo, tataas pa rin ang bayad nyo sa kanila. Sa loob ng 1 taon, lugi kayo ng 2 milyon. Namutla ang may-ari ng trucking company. Ma-misunderstanding lang yan. Standard template namin yan. Binagsak ni Don Vicente ang ballpen. Standard? Ang standard sa akin ay katapatan. Tumingin siya sa security guard. Ilabas niyo ang mga manlulokong ito. Nang makaalis ang mga bisita at ibang staff, naiwan si Don Vicente at Althea. 2 milyon, bulong ng matanda. Muntik na akong mawalan ng 2 milyon. Tumingin siya kay Althea. Hindi ka lang accountant, Althea. Ikaw ang mata ko. Binuksan ni Don Vicente ang kanyang drawer at naglabas ng isang memo. Simula ngayon, hindi ka na consultant. Ikaw na ang bagong finance manager ng Alonzo Logistics. At ito, inabot niya ang isang tseke. Advance bonus at sweldo mo. You earned it. Tinanggap ni Althea ang tseke. Nanlaki ang mata niya sa halaga. Mas malaki ito sa allowance na ibinibigay sa kanya ni Ramon sa buong taon na kailangan pa niyang pagkasuyain para sa pagkain at gamot. Tanghali. Sa unang pagkakataon, hindi sa karinderya kumain si Althea. Pumasok siya sa isang mall sa Makati. Malamig ang hangin, mabango, at nakakasilaw ang mga ilaw. Dati,
Pumupunta lang siya dito para bumili ng regalo para sa mga amiga ni Doña Pilar o di kaya ay para sunduin si Ramon. Pero ngayon, nandito siya para sa sarili niya. Pumasok siya sa isang department store. Hinaplos niya ang mga tela. Seda, cotton, linen. "Ma'am, bagay po yan sa inyo," sabi ng isang sales lady na lumapit sa kanya. Napahinto si Althea. "Ma'am, hindi manang, hindi inday." Kinuha niya ang isang bestida, kulay navy blue. Simple pero elegante. Ang kulay ng awtoridad, ang kulay ng kapayapaan. Sinukat niya ito sa fitting room. Pagharap niya sa salamin, napaluha siya. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng nakayuko. Tuwid ang likod nito. May kinang ang mga mata. Bumagay ang damit sa kutis niya na unti-unti nang bumabalik ang sigla dahil nakakatulog na siya ng mahimbing. Binili niya ito. At binili rin niya ang isang pares ng sapatos na may heels. Hindi masyadong mataas, pero sapat para tumunog ang bawat hakbang niya. Click! 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 Ang tunog ng babaeng may pupuntahan. Pero habang nagdiriwang si Althea sa isang madilim na sulok ng isang resto bar sa Quezon City, iba ang tugtog. Nasa pinakadulong mesa si Ramon. Pawisan. Kahit malakas ang aircon, kaharap niya si Attorney Gatchalian, ang abogadong kilala sa tawag na The Fixer. "Attorney, hindi ko pwedeng bayaran ang tax na, yan, 30 million? Ubusin yan ang liquidity ko." Nanginginig na, sabi ni Ramon. "At may anonymous tip daw. Paano kung malaman nila ang tungkol sa smuggling?" Humithit ng sigarilyo si Attorney Gatchalian. "Kalmado lang ito. Ramon, relax. Ang BIR naghahanap lang yan ng sisisihin. Kailangan nila ng tao na pipirma sa pag-amin." "Eh sino? Alangan namang ako?" Bumuga ng usok ang abogado. "Sino ba ang pumirma sa mga cheque at voucher noong 23? Sino ang finance officer on paper?" Natigilan si Ramon. Unti-unting sumilay ang isang madilim na ngiti sa labiin niya. "Si Althea," sagot ni Ramon. "Siya ang may pirma sa lahat ng disbursement vouchers. Siya ang inutusan kong pumirma kasi ayaw kong madumihan ang kamay ko noon." "E di tapos ang problema," ngisi ng abogado. "Palabasin natin na siya ang nagmanipulate ng libro para magnakaw. Siya ang gumawa ng ghost projects para ibulsa ang pera. At ngayong nalaman mo, kaya mo siya pinalayas. Gagawin nating scapegoat si Althea. Oo, siya ang makukulong. Ikaw, biktima ka lang ng isang malas na asawa." Nagkatinginan ng dalawa. Isang plano ang nabuo sa dilim. Isang planong wawasak sa bagong buhay na tinatayo ni Althea. Kinabukasan, nasa opisina si Althea, suot ang bago niyang navy blue dress. Komportable siya sa bago niyang swivel chair. Inilapag niya ang kanyang kape at naghanda ng magtrabaho. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. "Hello, Mrs. Althea de Vera?" Boses ng isang babae, formal at seryoso. "Yes, speaking." "This is from Metrobank Security Department. Ma'am, tumatawag po kami para i-verify ang isang transaction. May nag-try po kasing i-access ang joint account niyo ni Mr. Ramon de Vera kanina lang." Kumunot ang noo ni Althea. Wala na pong laman ang account na yan. At saka, hiwalay na kami. "Opo, ma'am. Pero ang flag po kasi sa system, hindi withdrawal." "Ano po?" "Deposit po. May nag-deposit ng 5 milyong piso sa account niyo kaninang umaga. Galing sa isang Ghost Construction Supplies." Nanlamig si Althea. Ang dugo niya ay parang naging yelo. Ghost Construction Supplies, iyon ang pangalan ng pekeng kumpanya na nasa black notebook. "Ma'am, nandyan pa po ba kayo?" Ibinaba ni Althea ang telepono. Nanginginig ang kamay niya. 5 milyon sa account niya. Hindi ito regalo. Ito ay ebidensya. Nagsisimula na silang gumalaw at hindi lang nila gustong bawiin ang kumpanya. Gusto nilang ibaon si Althea sa sementong hindi niya kailanman hinalo. Masaya ang tanghalian
sa pantry ng Alonso Logistics. Sa unang pagkakataon, kasabay ni Althea ang mga kapwa niya empleyado. Nagkukwentuhan sila tungkol sa nauusong teleserye, tungkol sa traffic sa EDSA. Tumatawa si Althea, isang tunog na bago pa sa pandinig niya. "Ma'am Althea, ang ganda ng dress niyo." Puri ni Jenny, ang HR officer. "Bagay sa inyo ang blue. Nakaka-fresh." "Salamat, Jenny. Sale lang ito sa SM." Nakangiting sagot ni Althea. Biglang tumunog ang cellphone ni Jenny. Ting! Sinundan ng cellphone ng isa pa. Ting! Ting! Hanggang sa halos sabay-sabay na tumunog ang mga notification ng lahat ng tao sa pantry. Katahimikan. Napansin ni Althea na unti-unting nawala ang mga ngiti sa mukha ng mga kasama niya. Nagkatinginan sila, tapos ay pasimpleng tumingin kay Althea. May halong gulat, may halong awa o pagdududa. "Bakit?" tanong ni Althea, biglang kinabahan. "May problema ba?" Dahan-dahang iniharap ni Jenny ang cellphone nito kay Althea. Naka-livestream ang isang press conference. Ang pamagat sa Facebook Live, negosyante niloko at ninakawan ng sariling misis. Sa screen, nakaupo si Ramon. Nakabarong na medyo gusot, mugto ang mata, at hawak ang kamay ni Doña Pilar na umiiyak sa tabi niya. Katabi nila, si Attorney Gatchalian. "Masakit man aminin," garalgal ang boses ni Ramon sa video. "Pero kailangan kong protektahan ang kumpanya ng pamilya namin. Matagal ko nang napapansin na nawawala ang pera. Akala ko dahil lang sa mahina ang negosyo. Yun pala, nililipat na ng asawa ko sa sarili niyang account." Nanlaki ang mga mata ni Althea. Nabitawan niya ang hawak na tinidor. 30 million pesos. Dagdag ni Attorney Gatchalian sa video. 30 million ang nawawala. At may ebidensya kami na nitong mga nakaraang araw, nag-deposit siya ng malaking halaga sa personal account niya. Bigla siyang nagkaroon ng mamahaling damit, sapatos. Samantalang wala naman siyang trabaho. Napatingin ang lahat sa bagong navy blue dress ni Althea. Ang damit na kanina ay simbolo ng kanyang pagbangon. Ngayon ay nagmumukhang ebidensya ng krimen. Hindi totoo yan. Bulong ni Althea. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi totoo yan. Tumayo siya. Gusto niyang sumigaw, magpaliwanag. Pero parang may bumabara sa lalamunan niya. Biglang bumukas ang pinto ng pantry. Pumasok ang head ng security. Kasunod si Don Vicente na seryoso ang muka. "Mrs. De Vera," tawag ni Don Vicente. Hindi galit, pero malamig. "Nasa lobby ang mga pulis. May warrant of arrest ka raw." Parang gumuho ang sahig na tinutungtungan ni Althea. "Warrant? Agad-agad?" "Don Vicente, maniwala kayo." Nangingilid ang luha ni Althea. "Wala akong ninakaw." Sila ang... Itinaas ni Don Vicente ang kamay niya para patigilin si Althea. Lumapit ito at bumulong para silang dalawa lang ang makarinig. "Huwag kang umiyak dito. Iyan ang gusto nilang makita. Ang mukha ng isang guilty." Tinitigan siya ng matanda sa mata. "Kung totoo ang sinabi mo sa akin nung isang araw na ikaw ang utak sa likod ng De Vera Rice Mill, patunayan mo ngayon. Gamitin mo ang utak mo, hindi ang luha mo." Huminga ng malalim si Althea. Tama si Don Vicente. Ang luha ay para sa mahihina. Ang luha ay para kay Althea na pinalayas noong bagong taon. Pinahid niya ang pisngi niya. Inayos ang kanyang damit. "Sasamahan kita sa baba," sabi ni Don Vicente. "Pero ikaw ang haharap sa kanila." Pagbaba nila sa lobby, nagkakagulo na. Maraming media, kumislap ang mga kamera. "Miss Althea, totoo bang tinakbo niyo ang pera para sa luho?" "Miss Althea, anong masasabi niyo sa statement ng asawa niyo?" Nasilaw si Althea sa mga flash. Nakita niya ang mga pulis na lumalapit. Hawak ang posas. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya sa isang sulok ng lobby ang isang pamilyar na mukha. Si Ramon, nakatayo sa labas, sa likod ng tinted na salamin ng kotse niya, nanonood.
nakangisi. Akala ni Ramon, tapos na ang laban. Akala niya, mapapahiya si Althea at madudurog sa hiya. Pero nagkamali siya. Imbes na yumuko at magtakip ng mukha gaya ng inaasahan ng lahat, itinaas ni Althea ang kanyang noo. Ang kanyang chin-up ay puno ng dignidad. Inilahadan niya ang kanyang mga kamay sa pulis. "Huwag niyo akong pusasan," kalmadong sabi ni Althea. Ang boses ay rinig ng mga kamera. "Sasama ako ng kusa dahil wala akong dapat ikahiya." Tumingin siya diretso sa kamera ng isang news crew. "Ramon," sabi niya, at parang tumagos ang tingin niya sa lens, papunta sa screen kung saan nanonood ang asawa niya. "Ang galing mong umarte, pero nakalimutan mo ang isang bagay. Ako ang accountant mo. Alam ko kung saan nakatago ang bawat sentimo. At alam ko kung saan nakalibing ang mga ghost mo." Natigilan ang mga reporter. Ang dating shameful arrest ay naging isang deklarasyon ng digmaan. Sumakay si Althea sa police mobile. Masikip, mainit, pero ang puso niya ay malamig na parang bakal. Sa loob ng kanyang bag na mahigpit niyang yakap, nandoon pa rin ang black notebook. Ang bitag ay nakalatag na, pero hindi alam ni Ramon, siya ang tunay na papasok dito. Malamig at amoy yosi ang interrogation room. Sa tapat ni Althea ay nakaupo ang investigador na mukhang pagod na, at sa gilid ay si Attorney Gatchalian, ang abogado ni Ramon, na nakangisi ng mapang-asar. "Mrs. De Vera," panimula ni Attorney Gatchalian, inilapag ang isang dokumento sa mesa. "Simple lang naman ito. Aminin mo na nagkamali ka. Ibalik mo ang pera. At dahil mahal ka pa rin naman daw ni Ramon, hindi ka na namin ipakukulong. Probation na lang." Tiningnan ni Althea ang papel. Affidavit of confession. "Mahal?" Napangisi si Althea. "Mahal niya ang kalayaan niya, attorney. Hindi ako." "Mabigat ang ebidensya, Mrs." Singit ng investigador. "May 5 milyon sa account mo. Galing sa kumpanyang subcontractor ng De Vera Rice Mill. Malinaw na kickback." "Kickback?" Tumuwid ng upo si Althea. Ipinatong niya ang kanyang bag sa mesa. "Sir, alam niyo ba kung ano ang trabaho ng isang accountant? Kami ay tagatala. Taga-record ng bawat piso na pumapasok at lumalabas. At bilang isang magaling na accountant, laging may backup." Binuksan ni Althea ang bag. Inilabas niya ang black notebook. Napawi ang nangisi ni Attorney Gatchalian. Tila namukhaan niya ang kwaderno. "Ano yan?" Tanong ng abogado. Medyo tumaas ang boses. "Kung diary lang yan ang mga drama mo." "Ito?" Putol ni Althea habang binubuksan ang notebook sa isang pahinang may bookmark, ay ang shadow ledger ng De Vera Rice Mill. Itinulak ni Althea ang notebook sa harap ng investigador. "Tingnan niyo ang page 45, January 2024. Nakasulat dyan ang pangalang Ghost Construction Supplies. Ang may-ari, isang dummy owner na bayaw ng driver ni Ramon. Ang signatory sa bank account, si Ramon De Vera." Nanlaki ang mata ng investigador. Tiningnan niya ang notebook, tapos ang bank records na hawak niya. "Itong Ghost Construction Supplies?" Patuloy ni Althea. Ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. "Ang nag-deposit ng 5 milyon sa account ko kanina. Di ba? Paano ko magagawa yon kung si Ramon ang tanging signatory ng account na yon? Ibig sabihin, si Ramon ang nag-transfer ng pera sa akin. Isang setup." Namutla si Attorney Gatchalian. "Puro kwento lang yan. Walang basihan ang notebook na yan." "May basihan yan," sagot ni Althea. "Dahil sa bawat entry dyan, may corresponding transaction number." "Sir," baling niya sa pulis, "i-check niyo ang reference number 0098B sa notebook. Yan ang check number na pambayad kay Attorney Gatchalian nung binayaran niya ang judge sa kaso ng lupa sa Bulacan last year. Tax-free?" Natahimik ang buong kwarto, pati ang investigador ay napatingin ng masama kay Attorney Gatchalian. At hindi lang yan, dagdag ni Althea, tila hindi pa tapos.
Nasa notebook din ang pangalan ng mga opisyal sa customs na binabayaran ni Ramon para makapuslit ng imported rice na nire-repack nila bilang local rice. Smuggling, sir. Economic sabotage. Walang bail yun, di ba? Napatayo si Attorney Gatchalian. Tumahimik ka. Si Raulo ang babaeng to. Bumukas ang pinto. Pumasok si Don Vicente kasama ang isang matandang lalaki na nakasalamin. Si Attorney Legaspi, ang pinakamagaling na corporate lawyer sa bansa. Hindi siya si Raulo. Barako na sabi ni Don Vicente. Siya ang star witness ng gobyerno laban sa malawakang tax evasion at smuggling ng De Vera Rice Mill at ako ang magbabackup sa kanya. Inilapag ni Attorney Legaspi ang isang makapal na folder sa harap ng investigador. Ito ang verified bank trail na nagtutugma sa notebook ni Mrs. De Vera. Kompleto, pati CCTV footage ng driver ni Ramon na nagwi-withdraw sa dummy account. Tumingin si Althea kay Attorney Gatchalian. Ang abogado ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi makakibo. Alam na tapos na ang maliligayang araw niya. Sabi ko sa inyo, mahinang sabi ni Althea. Pero rinig na rinig sa katahimikan ng kwarto. Hindi ako magnanakaw. Ako ang nagligtas sa kanila ng maraming taon. Pero ngayon, ako ang tatapos sa kanila. Tumayo ang investigador. Ibinaba ang warrant of arrest na para kay Althea. Kumuha siya ng panibagong papel. Chief, tawag ng investigador sa radyo. Cancel the booking for Mrs. De Vera and prepare a team. We are going to Quezon City. Target, Ramon De Vera. Case, large-scale tax evasion and smuggling. Lumingon si Althea kay Don Vicente. Tumango lang ang matanda. Walang ngaba ng ngiti, pero may respeto. Sa labas ng presinto nagsimulang umingay ang mga sirena. Hindi para hulihin si Althea, kundi para sugurin ang tunay na kriminal. Sama ka ba? Tanong ni Don Vicente kay Althea. Tumingin si Althea sa bintana, sa direksyon ng bahay na dati niyang tinawag na tahanan. Oo, sagot niya. Gusto kong makita ang wakas. Tahimik ang gabi sa mansyon ng mga De Vera. Tapos na ang hapunan. Nasa sala si Doña Pilar, hinihilot ang kanyang sentido habang nanonood ng TV, samantalang si Ramon ay nasa taas. Nag-iimpake ng pera sa takot, na baka totoo ang babala ng abogado niya. Biglang namula at umingay ang paligid. Wang! 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 Ang tahimik na subdivision ay ginulantang ng sirena ng 5 police mobile. Huminto ang mga sasakyan sa tapat mismo ng gate ng mga De Vera. Ang mga ilaw na asul at pula ay sumasayaw sa puting pader ng bahay, parang babala ng isang malaking sunog. Ano yan? Ano yan? Natatarantang sigaw ni Doña Pilar. Tumayo mula sa sofa, pero muntik nang matumba sa sobrang kaba. Bumukas ang pinto. Pumasok ang mga pulis. Bitbit ang mahabang baril at isang papel. Ramon De Vera! Sigaw ng hepe ng pulisya. May warrant of arrest ka. Lumabas ka dyan. Sa taas, narinig ni Ramon ang sigaw. Nanlaki ang mga mata niya. Ang tapang na ipinakita niya sa press conference kanina ay parang bula na naglaho. Naging isang batang paslit siya na naghahanap ng matataguan. Sofia! Sofia! Tawag niya sa kanyang mahal. Tulungan mo ako. Itago mo ang pera. Tumawag ka kay attorney. Pero walang sumagot. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pero hindi si Sofia ang pumasok kundi ang mga pulis. Dapa, dumapa ka. Wala akong kasalanan. Set up lang to. Sigaw ni Ramon habang pilit na pinipilipit ang kamay niya sa likod. Ang mukha niya ay isinubsob sa mamahaling carpet. Mama, tulungan mo ako. Sa baba, hinarang ni Doña Pilar ang mga pulis na naglalabas kay Ramon. Bitawan niyo ang anak ko. Hindi niyo ba kilala kung sino kami? Tatawagan ko ang mayor. Ipapatanggal ko kayo sa serbisyo. Hysterical na sigaw ng matanda. Hinahampas ng paypay ang braso ng pulis. Mrs., huwag po kayong humarang kung ayaw niyong isama namin kayo sa presinto.
Banta ng pulis. Hila-hila si Ramon pababa ng hagdan. Gusot ang damit, walang tsinelas, at tumutulo ang sipon at luha. Paglabas nila sa pinto, bumungad sa kanila ang mga kapitbahay na nag-uusyoso. Ang mga taong dati ay yumuyuko sa kanila, ngayon ay nagbubulungan at kumukuha ng video sa cellphone. Ang kahihiyan ay mas masakit pa sa posas. Sa gilid ng kalsada, nakaparada ang isang itim na SUV. Bumaba ang bintana sa backseat. Nakita ni Ramon si Althea. Nakatitig ito sa kanya. Walang-walang ngiti. Walang galit. Blanko. Para bang nanonood lang ito ng isang aksidente na matagal nang inaasahang mangyari. Althea! Sigaw ni Ramon nagpupumiglas. Althea, sabihin mo sa kanila. Sabihin mong mali sila. Asawa mo ako. Althea! Dahan-dahang itinaas ni Althea ang tinted na salamin ng bintana. Ang huling nakita ni Ramon ay ang pagtalikod ni Althea ng mukha. Wala ng awa. Wala ng utang na loob. Isinakay si Ramon sa police car. Naiwan si Doña Pilar sa gate. Nakalupasay. Umiiyak. Ramon, ang anak ko. Diyos ko, bakit nangyayari ito sa amin? Bigla siyang may naalala. Si Sofia. Ang buntis niyang manugang. Baka ma-stress ito. Sofia, hija. Tawag ni Doña Pilar abang umaakyat pabalik sa taas. Hinihingal. Huwag kang matakot. Nandito si Mami. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Ramon. Nakita niya si Sofia, pero hindi ito umiiyak o natatakot. Nakatayo ito sa harap ng bukas na vault. Ang kamay nito ay mabilis na nagsusiksik ng mga alahas at bundle ng cash sa isang malaking travel bag. Natigilan si Doña Pilar. Si Sofia, anong ginagawa mo? Napahinto si Sofia. Tumingin ito sa matanda. Wala na ang maamong mukha. Wala na ang mami. Ang nasa mukha nito ay purong inis. Ano sa tingin mo, Pilar? Sagot ni Sofia, hindi na gumagalang. Kukuha ng pwedeng kunin. Sa tingin mo ba magpapakadamay ako sa inyo? Makukulong na si Ramon. Ubus na ang pera nyo. Aanhin ko pa kayo. Pero, ang apo ko? Nanginginig ang boses ni Doña Pilar. Nakahawak sa dibdib. Tumawa ng mapakla si Sofia. Isinara niya ang zipper ng bag. Wala akong tiyak kung kay Ramon to, sabi ni Sofia sabay himas sa tiyan. At kahit kanya pa to, ayokong lumaki siyang may tatay na preso at lolang pulubi. Tinabig ni Sofia si Doña Pilar sa pinto. Muntik nang matumba ang matanda. Tabi? Aalis na ako bago pa isara ng gobyerno ang bahay na to. Pinanood ni Doña Pilar na bumaba ng hagdan si Sofia. Bit-bit ang lahat ng natitirang yaman ng pamilya. Narinig niya ang pagharurot ng sasakyan paalis. Naiwan si Doña Pilar sa gitna ng kwartong magulo. Wala na si Ramon. Wala na si Sofia, wala na ang pera. Tumingin siya sa paligid. Ang mansyon na ito, ang laki-laki. Pero bakit parang libingan sa tahimik? Althea! Bulong ng matanda sa hangin. Noong nandito si Althea, kahit may problema, laging may mainit na tsaa. Laging may solusyon, laging may kasama. Tinawag niyang malas si Althea, pero ngayong wala na ito, bakit parang dinala nito ang lahat ng swerte pag-alis? Sa labas, dumating ang mga taga-bangko at taga-BIR. May dalang malaking kadena at padlock at isang malaking sticker, seized property. Mrs., sabi ng sheriff kay Doña Pilar, natulala sa may pinto. Kailangan niyo na pong lumabas. Isasara na namin ang bahay. Foreclosed na po ito. 12:00 ng hating gabi. Nakatayo si Doña Pilar sa labas ng gate. Hawak ang isang maliit na plastic bag ng damit. Ang ilaw ng poste ay aandap-andap. Siya na ngayon ang pinalayas. Siya na ngayon ang walang matuluyan. Ang karma ay hindi laging may dalang latigo. Minsan, ibinabalik lang nito sa'yo ang eksaktong ginawa mo sa iba. 6 na buwan na ang nakalipas. Nasa ika-29 palapag ng Alonso Tower si Althea. Ang kanyang opisina ay napapaligiran ng salamin.
Tanaw ang buong Makati skyline. Wala na ang amoy ng lumang bodega ng bigas. Ang hangin dito ay amoy kape at tagumpay. May kumatok sa pinto. Pumasok ang kanyang sekretarya. Medyo alanganin ang muka. Ma'am Althea, bungad nito. May matanda po sa lobby. Nagpupumilit kayong makausap. Wala po siyang appointment. Sabi ng guard, papaalisin na sana kaso. Binanggit po ang pangalan nyo. Pilar de Vera daw po. Natigil si Althea sa pagpirma ng tseke. Ang ballpen ay nanatili sa papel ng ilang segundo. Pilar, papasukin mo, maikling utos ni Althea. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ulit ang pinto. Kung hindi lang kilala ni Althea ang biyenan ng 12 taon, baka hindi na niya ito namukaan. Ang babaeng pumasok ay maliit, kuba, at ang buhok ay puro puti na at sabog-sabog. Ang suot nitong damit ay luma. Iyong tipong nabibili sa ukay-ukay. Ang mga kamay na dati ay puno ng gintong singsing, ngayon ay nanginginig at puno ng kulubot. Nawala na ang donya. Ang natira na lang ay si Pilar. Tumayo si Althea. Hindi siya lumapit para magmano. Nanatili siya sa likod ng kanyang malaking mesa. Isang pader sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Maupo ho kayo, alok ni Althea. Itinuro ang silya sa harap ng mesa. Umupo si Pilar. Dahan-dahan. Parang takot na madumihan ang mamahaling upuan. Tumingin siya sa paligid, sa lawak ng opisina. At pagkatapos ay tumingin kay Althea, na ngayon ay nakasuot ng eleganteng blazer, makinis, at puno ng dignidad. Althea, basag ang boses ng matanda. Ang ganda mo na. Salamat. Tipid na sagot ni Althea. Kumuha siya ng isang baso ng tubig at inilagay sa harap ng matanda. Ano pong kailangan nyo? Nanginginig ang kamay ni Pilar nang abutin ang baso. Ininom niya ito ng mabilis, parang uhaw na uhaw. Pagkatapos, ibinaba niya ang baso at tumingin kay Althea ng may pagsusumamo. Tulungan mo kami, Althea. Maawa ka. Si Ramon. Nabubulok na siya sa kulungan. Wala kaming pambayad sa abogado. Iniwan na siya ni Attorney Gatchalian dahil wala kaming pera. Nanatiling blanko ang mukha ni Althea. May public attorney naman po na ibinibigay ang gobyerno. Pero hindi sapat yun. Kailangan namin ng magaling. Althea, ikaw lang ang may kakayahan. Nabalitaan ko, partner ka na ni Don Vicente. Mayaman ka na. Lumapit si Pilar sa mesa, akmang hahawakan ng kamay ni Althea, pero iniwas ito ni Althea. Althea, pamilya tayo. Hagulgol ni Pilar. Naging nanay mo rin naman ako ng 12 taon, di ba? Patawarin mo na kami. Ang Diyos nga nagpapatawad, ikaw pa kaya? Napangiti ng mapait si Althea. Pamilya, Diyos, mga salitang ginagamit lang nila kapag kailangan nila ng isang bagay. Pamilya? Ulit ni Althea. Noong pinalayas niyo ako ng madaling araw, noong tinawag niyo akong malas, noong pinanood niyong magutom ako, pamilya ba ang turing niyo sa akin noon? Yumuko si Pilar, humihikbi. Nagkamali ako. Nabulag ako ng paniniwala sa swerte. Pero Althea, tingnan mo ako. Wala na akong bahay. Nakikitira lang ako sa pinsan ko. Ginagawa akong katulong. Ako, na dating donya. Ngayon tagahugas na lang ng puweta ng apo ng pinsan ko. Tinitigan ni Althea ang matanda. Wala siyang naramdamang galit, pero wala rin siyang naramdamang obligasyon. Binuksan ni Althea ang kanyang drawer. Kumuha siya ng isang puting envelope. Nilagyan niya ito ng ilang libong piso, hindi milyones. Sapat lang para sa pagkain at gamot ng isang buwan. Tumayo si Althea at inabot ang envelope kay Pilar. Tanggapin niyo to, sabi ni Althea. Agad itong kinuha ni Pilar. Ang mga mata ay nagningning sa pag-asa. Salamat, salamat. Ito ba ay para sa piyansa ni Ramon? Umiling si Althea. Para yan sa inyo, para may makain kayo, para hindi kayo magutom. Natigilan si Pilar. Pero si Ramon? Wala akong maitutulong kay Ramon.
Matigas na sabi ni Althea. Ginawa niya ang krimen. Pagbayaran niya ang parusa. Hindi ko gagamitin ang perang pinaghirapan ko para sagipin ang taong sumira sa akin. Pero asawa mo pa rin siya. Giit ni Pilar. Malapit nang lumabas ang annulment namin. Sagot ni Althea. Pirma na lang ang kulang. Naglakad si Althea papunta sa pinto at binuksan ito. Isang senyales na tapos na ang usapan. Umuwi na kayo, Aling Pilar. Gamitin niyo ang pera ng maayos dahil yan na ang huli. Tumayo si Pilar. Yakap-yakap ang envelope. Tumingin siya kay Althea sa huling pagkakataon. Nakita niya ang babaeng minsan niyang inalipusta, na ngayon ay nakatayo sa tuktok habang siya ay nasa ilalim. Bakit? Tanong ni Pilar. Ang boses ay mahina na. Bakit mo pa ako binigyan ng pera kung galit ka? Tumingin si Althea sa kanya. Ang mga mata ay payapa. Dahil hindi ako katulad niyo. Hindi ko kayang manood ng taong nagugutom. Kahit pa siya ang nagdulot ng gutom sa akin. Lumabas si Pilar. Mabagal ang lakad. Kuba. Talo. Isinara ni Althea ang pinto. Bumalik siya sa kanyang mesa. Huminga ng malalim. Ang bigat sa dibdib niya, ang galit, ang pait, ay sumama sa pag-alis ni Pilar. Wala na siyang utang na loob. Bayad na. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang araw ay palubog na. Kinukulayan ng ginto ang langit. Paalam. Bulong niya. At sa wakas, malaya na siya. Maingay ang bakal na gate ng city jail nang bumukas ito. Ang hangin sa loob ay mainit, amoy pawis at amoy ng mga pangarap na natutunaw. Nakasuot si Althea ng simpleng puting bestida. Malinis, maaliwalas. Para siyang isang anghel na bumaba sa impyerno. Pero hindi siya nandito para magligtas ng kaluluwa. Nandito siya para putulin ang huling kadena. Sa visiting area, nakaupo si Ramon sa kabilang panig ng salamin. Ibang-iba na siya. Ang dating Ramon na laging naka-polo shirt, laging amoy mamahaling pabango, at laging nakataas ang noo. Ngayon ay nakasuot ng dilaw na t-shirt na may tatak na detainee. Ang buhok niya ay ahit. Ang mukha niya ay payat at may mga pasa sa braso, senyales na hindi naging madali ang buhay niya sa loob, kasama ang ibang preso. Nang makita niya si Althea, kuminang ang mga mata niya. Althea! Garalgal na tawag ni Ramon sa intercom. Mahal! Napangiwi si Althea sa tawag na yon. Mahal. Ang salitang yon ay nawalan na ng bisa noong gabing ipagpalit siya nito sa iba. Umupo si Althea. Inilapag niya ang isang folder sa counter. Kumusta ka na, Ramon? Tanong niya. Formal. Parang kinukumusta lang ang isang dating kakilala. Hirap na ako dito, Althea. Umiiyak na sumbong ni Ramon. Parang batang nagpapansin sa nanay. Ang sikip, ang init, ang pagkain. Parang kaning baboy. Tulungan mo naman ako. Kausapin mo si Don Vicente. Baka pwede niyang i-withdraw ang kaso. Tinitigan siya ni Althea. Walang awa. Hinatulan ka na ng korte, Ramon. Guilty beyond reasonable doubt. 10 years. Wala nang magagawa si Don Vicente. Wala nang magagawa kahit sino. Yumuko si Ramon. Humahagulgol. Paano si Mama? Nasaan si Mama? Hindi na niya ako dinadalaw. Nasa probinsya na siya. Sa pinsan niya. Sagot ni Althea. Wala na siyang pamasahe para pumunta dito. Katahimikan. Tanging ang hikbi ni Ramon ang naririnig sa intercom. Binuksan ni Althea ang folder. Kinuha niya ang isang dokumento at inilapit sa salamin. Pirmahan mo to, Ramon. Tiningnan ni Ramon ang papel. Petition for annulment. Hiwalayan? Umiling si Ramon. Wag naman, Althea. Asawa pa rin kita. Nangako tayo sa altar. Till death do us part. Diba? Pinatay mo na ang asawa mo noong bagong taon, Ramon. Madiin na sabi ni Althea. Ang kaharap mo ngayon ay hindi na ang Mrs. De Vera na pinalayas mo. Ako na si Althea at gusto kong bawiin ang pangalan ko. Pero mahal pa kita. Hindi.
Putol ni Althea. Hindi mo ako minahal. Minahal mo ang serbisyo ko. Minahal mo ang ginhawang binibigay ko. Minahal mo na may tagasalo ng mga kalat mo. Iba ang gamit sa pagmamahal, Ramon. Inilabas ni Althea ang isang ballpen at ipinasok sa maliit na butas sa ilalim ng salamin para maabot ni Ramon. Pirmahan mo na. Para sa huling pagkakataon, gumawa ka ng tama. Nanginginig ang kamay ni Ramon nang abutin ng ballpen. Tinitigan niya si Althea. Hinahanap ang dating Althea na laging nagpapatawad, pero wala na siya doon. Dahan-dahan, pumirma si Ramon. Ang tinta ay kumalat sa papel, kasabay ng pagpatak ng luha niya. Tapos na. Kinuha ni Althea ang papel. Tiningnan ng pirma. Ito ang tiket niya sa kalayaan. Bago siya tumayo, may kinuha si Althea sa kanyang bag. Isang maliit na bagay na kumikinang. Ang wedding ring niya. Ito, sabi ni Althea. Isinangla ko ang lahat ng alahas ko noon para sa fertility treatment. Ito lang ang natira. Itinabi ko kasi akala ko, simbolo ito ng pag-ibig. Inilapit niya ang singsing sa salamin. Pero napagtanto ko, bakal lang pala ito na pumipigil sa daliri ko. Ibinabalik ko na sa'yo. Iniwan niya ang singsing sa counter. Althea, huwag kang umalis. Tawag ni Ramon. Tumayo si Althea. Hindi na siya lumingon. Naglakad siya palabas ng visiting area. Bawat hakbang ay magaan. Bawat hakbang ay parang pagtanggal ng tinik sa kanyang puso. Paglabas niya ng gate ng kulungan, sumalubong sa kanya ang sikat ng araw. Tanghaling tapat. Masakit sa mata. Pero napakaganda. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay amoy usok ng jeep at alikabok ng syudad. Pero para kay Althea, ito ang pinakamabangong hangin sa buong mundo. Amoy ito ng kalayaan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Don Vicente. Hello, Don Vicente, sabi niya, nakangiti. Tapos na. Papasok na ako sa opisina. Hindi na siya lumingon sa likod. Ang nakaraan ay nasa likod na ng rehas. Ang hinaharap ay nasa harap niya, kasing lawak ng langit. 2 taon ang lumipas. Nasa balkonahe si Althea, nakaupo sa isang simpleng rattan chair. Ang lamig ng hangin sa gabi ay humahalik sa kanyang balat. May hawak siyang baso ng red wine, hindi kasing mahal ng iniaalok sa mga boardroom, pero sapat para sa isang gabi ng pagdiriwang. Sa ibaba ng kanyang apartment, ang dating maliit na karinderya na binili niya, gamit ang mga unang kinita niya, ang lugar kung saan siya unang kumain ng gutom pagkalayasin niya, ay puno ng tao, nagkakatuwaan, nagkukulitan, mga kababaihan mula sa iba't ibang edad at estado sa buhay. Ang dating karinderya ay ginawa na niyang isang maliit na training center. Dito niya tinuturuan ang mga kababaihan, lalo na ang mga single mothers at mga byuda, ng basic accounting at financial literacy. Libre. Gamit ang kanyang karanasan, gamit ang kanyang pera na pinaghirapan niyang iipon. Althea! Tawag ng boses na pamilyar. Napangiti si Althea, si Mang Tonyo. Halos hindi na siya tumanda, maliban sa mas namuting buhok. Nakasuot siya ng malinis na polo shirt at kasama niya ang ilan sa mga dati niyang kasamahan sa De Vera Rice Mill na ngayon ay nagtatrabaho sa Alonzo Logistics, kasama pa ang ilan mula sa training center. Kayo na naman ang nagpapagabi dito, Mang Tonyo? Biro ni Althea. Siyempre naman, ma'am, sagot nito. Tumatawa. Ang saya kasi ng mga estudyante niyo. Mas masipag pa sila sa akin nung bata pa ako. Uminom ng wine si Althea. Tumingin sa malayo. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikinang na parang mga bituin. May mga paputok na biglang sumasabog sa kalayuan. Nagsisimula na ang medianoche. Narinig niya ang tunog ng mga cellphone na sabay-sabay nag-ring. Lahat sila ay may notification. Nagkatinginan sila. Check niyo yung newsfeed niyo, sabi ni Jenny, ang HR officer ng Alonzo Logistics, na ngayon ay isa sa mga mentors sa training center. Binuksan ni Althea ang cellphone niya. Headline, Ramon De Vera,
guilty sa tax evasion at smuggling, seized property of De Vera Rice Mill sold to satisfy claims, Mother Pilar, nabalita ang namamalimos sa kalsada. Hindi siya nagulat, hindi siya natuwa. Wala na siyang maramdamang emosyon tungkol doon. Parang nakatingin lang siya sa isang lumang litrato na hindi na mahalaga. Anong sabi mo, ma'am? Tanong ni Mang Tonyo. May balita ba sa pamilya De Vera? Walang balita sa kanila. Mahinahong sagot ni Althea. Tapos na ang kwento nila. Tapos na ba talaga? Nagtatakang tanong ng isa pang estudyante. Paano si Sofia? May nabalitaan pa siya na nakipag-ugnayan daw kay Ramon bago ito nahuli para manghingi ng pera. Pero wala na raw itong natanggap dahil naubos na rin ang pera ni Ramon. Bawat desisyon may kapalit, sagot ni Althea. Ang mahalaga, ang sa atin, malinis, tapat. Nagkatinginan sila. Natawa. Ang pinakamagandang medianoche ay hindi ang dami ng handa, hindi ang laki ng bahay, hindi ang dami ng pera. Ang medianoche, ang tunay na Pasko ng bagong taon, ay ang pagtitipon ng mga taong nagmamahalan, mga taong nagtutulungan, mga taong nagbibigayan ng pag-asa. Huminga ng malalim si Althea. Ang hangin ay dala ang amoy ng mga sinaing na kanin mula sa ibaba. Ang amoy ng mga nilulutong ulam at ang amoy ng ligaya. Tara na, sabi ni Althea. Bumaba na tayo. Hindi pa tapos ang medianoche natin. Pinangunahan niya ang grupo pababa. Habang bumababa siya sa mga hagdan, tumunog ang kanyang mga takong. Hindi na ito ang tunog ng paghihiganti. Hindi na ito ang tunog ng pagdurusa. Ito na ang tunog ng pagbangon. Ito na ang tunog ng pagdiriwang. Ang tunog ng isang babaeng, sa wakas, ay nahanap na ang kanyang tunay na halaga. Hindi sa pagiging asawa, hindi sa pagiging ina, kundi sa pagiging siya si Althea. Nakita niya ang mga tao sa ibaba na nakatingala, mga ngiti, mga yakap, at sa malamig na hangin ng gabi, habang nagsisimula ang mga paputok sa kalayuan, naramdaman ni Althea ang tunay na init ng pagmamahal, ang pagmamahal na hindi nangangako ng walang hanggang swerte, kundi ang pagmamahal na nagbibigay ng lakas para harapin ang anumang malas at bumangon muli. Mas matatag, mas matalino, at mas malaya. Ang tunay na medianoche ay ang pagdating ng bagong araw na kaya mo nang harapin ng mag-isa dahil alam mong mayroon kang sariling tinig, sariling lakas, at sariling puso na hindi na kayang muling sirain. Ang tunay na medianoche ay narito na.